Nahirapan nga itong si Ina sa pamamalakad niya sa naturang kumpanya dahil na rin sa mga problema na sumusulpot. Isa na nga dito ay may customer na nagreklamo. Nagiba na kasi ang timpla at napag-alaman niya na may mali sa timpla at makailan lang nalaman nila na meron palang nagbago ng supplier. Hindi naman maalala nitong si Lola Oria na may pinirmahan siya at hindi siya nagbago ng supplier, kung kaya't nagtataka ang mga ito. Hanggang sa naisip ni Lola Oria na maaring nagawa niya ito nung nagkaroon siya ng dementia, kung kaya't ngayon ay hindi niya maaalala. Maging itong si Charlie ay kalaban din nila sapagkat ito pala ang namumuno. Sila ang gumawa ng naturang anomalya, kung kaya't takot na takot maging ang naturang assistant. Sinabi nito kay Charlie na ano ang kanilang gagawin. Ngayon nag-iimbestiga na nga itong si Ina at sa pagkakakilala nga niya sa pagkatao ni Ina ay hindi ito titigil hanggat hindi malaman ang katotohanan. Sinisigurado naman ni Charlie na walang makakaalam sa lahat ng kanilang ginawa. Sa kabilang banda, nakahanap naman ng paraan ang magkapatid na si Joanna at si Yuan na makapagtrabaho sa naturang kumpanya niya ng mga De La Costa kahit ayaw ni Lola Oria, dahil na rin sa pinaglaban nila na merong share ang kanilang ama, kung kaya't may karapatan sila na magtrabaho doon. Meron kasing 29% na share. Yun ang alam nga nitong si Charlie. Karon nga ng kompetisyon ang dalawang si Ina at itong si Joanna, kung saan si Joanna ay ginamit ang pagkakataong yun. Gusto niya kasi ay makuha din ang naturang share ng kanyang ina, ng kanyang lola, nang sa ganun ay wala na siyang ibang gagawin kundi humigal na lamang sa pera. Yun ang plano ng kanyang ama, maging ang kanyang abogado na ito nga si Charlie, na isa din sa namumuno ng mga plano. Tagumpay kaya si Joanna sa kanyang mga plano, o kalaunan ay matatuklasan din niya ang mga masasamang balak ni Joanna at hindi rin ito magtatagumpay dahil sa kakulangan niya sa kakayahan? Abangan!